Pumalag sa fake news. Kakasuhan ni Senate President Tito Soto ang mga nagpakalat ng balitang balak niya umanong patawan ng malaking buwis ang kita ng mga content creators. Ayon sa SP, sa loob ng higit 2 dekada niyang political career, never siyang nagsulong ng anumang tax bill. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. For the information of my colleagues, numerous and coordinated circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me. Hindi na pinalagpas ni Senate President Tito Soto bago mag-adjourn ang Senado para sa isang buwang bakasyon ang pagtuligsa sa mga kumakalat sa social media na pag-atake laban sa kanya. Kaugnay ito sa mga kumakalat na post sa social media na isinusulong umano ni Soto ang pagbubuwis sa mga content creator ng hanggang sa 50% ng kanilang kinikita mula sa mga natatanggap na stars, bonus at monetization ng kanilang mga post. Milyon man o hindi ang followers ay saklaw umano ng tax measure, bagay na mariing pinabulaanan ng Senate President. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. Nakipag-ugnayan na si Soto sa Department of Information and Communications Technology at 2 content creator na gumawa at nagpakalat ng fake news laban sa Senate President ang natukoy na. Kasalukuyan pa niyang inaalam ng DICT ang pagkakilanlan ng iba pang gumawa at nagpakalat ng mga pag-atake laban sa kanya para masampahan ng kaukulang kaso. Babala niya sa publiko, huwag basta-bastang maniwala, lalo na kung ito'y masamang balita mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Nakabreak ngayon ang Senado at babalik ang regular session sa November 10. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.